Ang gabing iyon sa mismong pampang ng Ilog Pasig sa Maynila. Ang kapaligiran na dapat sana ay puno ng kaligayahan ay biglang nagbago at naging isang masamang bangungot. Sa loob ng honeymoon suite na puno ng mga pulang rosas at mainit na liwanag ng kandila, may kakaibang amoy na maanghit ang dahan-dahang humalo sa hangin, masangsang at nanunuot sa ilong. Tila nagbibigay ito ng babala na mayroong hindi natural na nangyari. Isang empleyado ng hotel na maghahatid sana ng prutas ang kumatok ng mahina. Ngunit walang sumasagot. Bahagyang nakabukas ang pinto. At nang itulak niya ito, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Sa sahig, nakahandusay ang lalaking ikinasal sa sarili nitong dugo. Suot pa rin ito ang kanyang pangkasal na Amerikana. Sa tabi niya, ang babaeng ikinasal, na ang puting gown ay naging kulay pulang kupas na ngayon, ay nakaupo at tulala habang ang mga kamay ay puno ng dugo. Ang kanyang mga mata ay blanko at nakatitig sa kawalan. Isang maliit na kutsilyo ang nahulog malapit sa kanyang paanan, kumikislap sa liwanag ng kandila. Walang nakakaalam na ilang oras lamang matapos ang masayang piging ng kasalan, ang gabing iyon ay maitala bilang isa sa mga pinakamalagim na trahedyang yumanig sa Maynila. Magandang araw sa inyong lahat. Maglaan tayo ng sandaling panahon upang magdasal at humiling ng kapayapaan at gabay ng may kapal. Sana sa pamamagitan ng panalangin ay maging mas panatag ang ating mga puso at mapuno ng pagpapala ang ating buhay. Nang umagang iyon, tila gumagalaw ang Maynila sa ibang ritmo. Ang araw sa huling bahagi ng tag-init ay sumisinag sa mga kalsada ng lungsod na may gintong liwanag. Habang ang tuyong hangin ay nagdadala ng amoy mula sa Ilog Pasig na tahimik na dumadaloy sa gitna ng lungsod, ang manipis na ulap ay dahan-dahang gumagalaw sa kahabaan ng pampang. Tila nagpapahiwatig ito na ang araw na iyon ay magiging isang malaking araw para sa pamilya Reyes at pamilya Santos. Sa isang maayos na bahay na may 2 palapag sa lugar ng Sampaloc, ang paligid ay abala na mula pa noong madaling araw. Ang mga kapitbahay ay nagdatingan upang tumulong sa pag-aayos ng mga bulaklak, paghahanda ng mga pagkain, at muling pagsusuri sa mga dekorasyon. Si Aling Rosa, ang ina ni Mark E. Math Reyes, ay nakatayo sa teras habang pinapaypayan ang kanyang mukha gamit ang manipis na alampay. Kahit nabakas ang pagod sa kanyang mukha, malinaw na makikita ang kaligayahan sa kanyang mga mata. Sa araw na iyon, ang kanyang ipinagmamalaking anak ay opisyal na magiging isang asawa. Sa loob ng bahay, inaayos ni Mac ang kanyang kulay abong Amerikana na sadyang ipinatahi para sa kasal. Nakatayo siya sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang buhok ng maigi. Ang kanyang mukha ay mukhang napakapanatag. Puno ng kumpiyansa. Nay, handa na po ang lahat, sabi niya nang tawagin siya ng kanyang ina mula sa ibaba. Umakyat si Aling Rosa sa hagdan na medyo hinihingal. Halika rito. Hayaan mong tingnan ka ni nanay. Kailangan mong maging perpekto ngayong araw. Inayos niya ng kaunti ang kwelyo ng Amerikana ni Math habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ang laki mo na, anak. Proud na proud ako sa iyo. Ngumiti ng mainit si Mac at nagmano sa kanyang ina. Sa labas, ang tawanan ng mga kapitbahay, ang kalansing ng mga kagamitan sa kusina, at ang amoy ng mga lutuing Pilipino ay nagsama-sama upang maging isang masayang harmonya ng umaga. Ang lahat ay naniniwala na ang kasalang ito ay magiging isa sa pinakamagarbong piging sa tag-init ng taong iyon. Samantala, sa lugar ng Tondo na mas simple ang pamumuhay, ang bahay ng pamilya Santos ay puno rin ng aktibidad. Ang mabangong amoy ng mga kakanin na ginawa para sa mga bisita ay kumakalat hanggang sa eskinita sa harap ng bahay ni Angeline Angel Santos. Ang babaeng ikakasal ay nakaupo sa harap ng mataas na salamin, suot ang isang malambot na puting gown na nagbibigay ng impresyong simple, ngunit elegante. Nakatayo si Aling Tess sa likuran niya, inaayos ang belo na nagpapaganda sa ulo ni Angel. Anak, ang ganda-ganda mo. Walang magdududa kung gaano katapat ang pagmamahalan ninyo ni Math. Sabi niya sa boses na nanginginig sa tuwa. Ngumiti ng pilit si Angel. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ang kanyang mga mata ay tila may itinatago, isang halo ng kaligayahan at pagkabalisa. Sinubukan niyang huminga ng malalim, pinapakalma ang kaguluhan sa kanyang dibdib nitong mga nakaraang buwan. Ang kanyang isip ay puno ng takot na mahirap ipaliwanag. Madalas siyang magising sa gabi. Iniisip ang nakaraan ni Mac at ni Vanessa Gomez.
ang dating kasintahan ni Mac na dati isikat sa kanilang unibersidad. Kahit na paulit-ulit na sinasabi ni Max na ang relasyon nila ni Vanessa ay talagang tapos na, ang aninong iyon ay patuloy na bumabagabag kay Angel. Lalo na noong hindi sinasadyang makita niya ang isang maikling mensahe mula sa group chat ng mga kaibigan ni Max sa kolehiyo. Mensahe na sa totoo lang ay karaniwan lang, ngunit sapat na upang magpasiklab ng pagkabalisa sa kanyang puso. Si Rina, ang matalik na kaibigan ni Angel na kasama rin niya sa trabaho sa paaralan, ay umupo sa tabi niya. Angel, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Araw mo ito ngayon. Ang lahat ay naghihintay na maging masaya ka, sabi niya habang tinatapik ng mahina ang kamay ni Angel. Tumango si Angel. Kahit hindi pa lubusang payapa ang kanyang puso, may bahagi sa kanya na gustong maniwala na ang lahat ng pag-aalalang iyon ay takot lamang na walang basehan. Ngunit mayroon ding pakiramdam sa kanyang isipan na nagsasabing may mangyayaring hindi ka nais-nais, kung ano man iyon. Nang dumating ang pamilya ni Mac upang sunduin siya, naging mas maingay at masaya ang paligid. Ang tradisyonal na musika ay sumasabay sa paghakbang ng mga bisita na labas-masok sa bahay, bit-bit ang mga regalo, pagbati at panalangin para sa dalawang ikakasal. Bumaba si Mac mula sa kotse na may maaliwalas na mukha at tumayo ng tuwid habang hinihintay si Angel na lumabas. Nang lumabas si Angel ng bahay, kasama ang kanyang ina, ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Narinig ang mga palakpakan at hiyawan mula sa mga bisitang humahanga sa kanyang ganda. Lumawak ang ngiti ni Mac. Puno ng pagmamalaki. Ang ganda mo, bulong niya. Namula si Angel, ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib ay may maliit na alon ng kaba na hindi niya mapigilan. Tumuloy ang prosesyon patungo sa isang bulwagan sa tabi ng Ilog Pasig. Kasama ang mahabang pila ng mga sasakyan, ang gusali ay pinalamutya ng puno ng ilaw, puting kortina, at mga sariwang bulaklak. Mula sa malayo, ang gusali ay tila kumikislap. Tila sumasalubong sa kaligayahang ukitin sa araw na iyon, nagsimula ng magdatingan ang mga bisita. Sila ay nagtatawanan, nagkakamayan, at pumupuri kung gaano kabagay ang magkapareha. Ang musika ay tumutugtog ng malambing, ang pagkain ay nakahain ng mainit, at ang dekorasyon ay pumupuno sa bawat sulok ng silid tulad ng isang pangarap na piging. Naniniwala ang lahat na ang araw na iyon ay magandang simula ng isang tahanan. Walang sinuman ang nag-aakala na ilang oras lamang matapos ang mga masayang ngiting iyon, ang lugar ding iyon ang magiging saksi sa trahedyang yayanig sa buong Maynila. Hapon na. Ang bulwagan sa tabi ng Ilog Pasig ay puno ng liwanag na tumatalbog sa ibabaw ng tubig. Ang mainit na hangin ng Maynila ay bahagyang napapawi ng simoy mula sa ilog na nagpapabuhay sa kapaligiran ng pista. Patuloy ang pagdating ng mga bisita na nakasuot ng kanilang pinakamagandang damit, may dalang maiinit na ngiti at pagbati para sa batang mag-asawa na itinuturing na huwaran. Sa loob ng malaking silid na puno ng dekorasyong puti at ginto, nakatayo sina Mac at Angel sa pangunahing entablado. Mukha silang perpektong magkapareha. Magkahawak kamay, binabati ang mga bisita ng may malambot na ngiti. Ang romantikong musika ay tumutugtog ng mahina. Samantalang ang mga kamera ng mga bisita ay abala sa pagkuha ng magagandang sandaling iyon. Ngunit sa kaibuturan ng puso ni Angel, mayroong nagngangalit. Sinubukan niyang ngumiti. Sinubukan niyang maging masaya, ngunit ang isip niya ay patuloy na lumilipad sa mga bagay na gusto niyang kalimutan. Ang tingin ni Mac kaninang umaga. Ang mga mensahe sa group chat na nakita niya at ang mga lumang kwento tungkol kay Vanessa Gomez, lahat ay umuulit tulad ng aninong ayaw umalis. Nang magsimula ang hapunan at naupo na ang mga bisita, naging mas relax ang paligid. Nagkukwentuhan ang mga bisita, ang mga bata ay nagtatakbuhan sa paligid ng mga mesa at nagsimula ng maghatid ng pagkain ang mga waiter. Sina Angel at Mac ay nagpapalitan sa pagbati sa pamilya at malalapit na kaibigan na nanggaling pa sa iba't ibang panig ng Luzon. Biglang nagbago ang kapaligiran sa harap ng pinto. Ilang bisita ang nagsimulang lumingon. Nagbubulungan sa isa't isa. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng asul na gown ang pumasok. Ang mahaba niyang buhok ay nakalugay ng maayos. Ang mukha niya ay maganda at sopistikada. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, puno ng tiwala sa sarili. Ang kanyang presensya ay agad na umagaw ng atensyon. Ang babaeng iyon ay si Vanessa. Natahimik si Mac sandali nang makita siya.
Ang maliit na reaksyong iyon ay napakabilis, napakaikli, ngunit hindi nakaligtas sa paningin ni Angel. Ang ngiti sa mukha ni Angel ay agad na nanigas. Ang kanyang paghinga ay bumigat ng bahagya. Pakiramdam niya ay may tumusok sa kanyang dibdib. Kumaway ng magalang si Vanessa sa ilang mga lumang kaibigan. Pagkatapos ay naglakad patungo sa isa sa mga mesa na inuupuan ng mga kaibigan ni Max sa kolehiyo. Kilala siya ng lahat. Naging sentro siya ng atensyon noong kolehiyo, matalino, maganda at puno ng karisma. Marami ang nakakaalam sa kwento ni na Vanessa at Max, ang magkasintahan noong kabataan na halos ikasal na bago nagpunta si Vanessa sa ibang bansa para mag-aral. Naramdaman ni Angel na nanlamig ang kanyang mga kamay. Ang hawak ni Max sa kanyang kamay ay biglang bumigat. Si Vanessa iyon, bulong niya ng mahina ngunit matalim. Napalunok si Max. Pero pumunta siya bilang kaibigan. Kasama sila sa isang grupo. Huwag kang mag-isip ng masama. Tinitigan ni Angel ang kanyang asawa ng malalim. May takot sa loob niya na lumitaw ng napakabilis at hindi mapigilan. Sinubukan niyang huminga ng malalim. Ngunit habang pilit niyang ginagawa, lalo lamang sumisikip ang kanyang dibdib. Lumipas ang ilang minuto, abala ang mga bisita sa pagkain. Ngunit ang mga mata ni Angel ay hindi tumitigil sa pagmamasid kay Vanessa. Nakita niya ang babae na tumatawa ng mahina kasama ang mga kaibigan sa mesa. Ang buhok nito ay kumikislap sa ilalim ng ilaw. At paminsan-minsan, ang tingin nito ay napapadako ng saglit sa entablado kung saan nakaupo sina Angel at Mac. Sa isang sandali, nagpalitan ng magalang ng ngiti sina Vanessa at Mac. Walang ibang ibig sabihin. Pagbati lang. Ngunit para kay Angel, ito ay tulad ng kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Si Rina, ang kanyang kaibigan na nakaupo, hindi kalayuan, ay humawak sa kanyang balikat. Angel, walang nangyayari. Kailangan mong magtiwala sa asawa mo. Ngunit pakiramdam ni Angel ay umuugong ang kanyang mga tainga. Ang mga salita ni Rina ay parang pumapasok sa isang tainga at lumalabas sa kabila. Muli siyang tumingin kay Vanessa at nakita ang mga bisita na nagbubulungan, hindi malinaw kung ano ang pinag-uusapan nila. Pero pakiramdam ni Angel, lahat ng mata ay nakamasid sa kanya. Ang tunog ng musika, kalansing ng pinggan, boses ng kwentuhan, lahat ay parang umaalinggaw ng walang direksyon. Tila lumalabo ang mundo. Mac, bulong ni Angel nang hindi lumilingon. Bakit siya pumunta? Wala kang sinabi tungkol dito. Dahil hindi ko alam na darating siya, sagot niya ng malambing. Ako rin. Pero walang dapat ipag-alala. Ngunit ang sagot na iyon ay hindi nakapagpakalma. Sa halip, lalong naramdaman ni Angel na para siyang nasa labas ng katotohanan. Ang damdaming iyon ay humampas sa kanya ng malakas, ang pakiramdam na mayroong bagay na sina Mac at Vanessa lang ang nakakaintindi, isang bagay na hindi niya kailanman nalaman. Sa isa sa mga mesa sa likuran, dalawang bisitang babae ang nag-uusap ng medyo malakas kaya narinig ito. Dati muntik nang ikasal sina Mac at Vanessa. Ang ganda niya talaga, no, parang modelo. Naramdaman ni Angel ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Sinubukan siyang pakalmahin ni Rina, ngunit hindi na nakatuon si Angel. Tumingin siya kay Vanessa tapos kay Mac. Ang dalawang mukha na iyon sa isip niya ay tila lalong naglalapit, nagsasama at lalong masakit. Lahat ng emosyon na pinigil niya ng ilang buwan ay nagsimulang sumabog sa kanyang dibdib. Tila hindi pa sapat, nang magsimula ang photo session, tinawag ng isa nilang lumang kaibigan, Mac, halika, picture muna tayo ng college barkada. Tumayo si Angel sa gilid, pilit na umingiti kahit balisa ang dibdib. Nang tumayo si Mac kasama ang mga kaibigan, tumayo rin si Vanessa malapit sa kanya. Hindi sila magkadikit. Hindi nag-uusap, nakatayo lang ng ilang hakbang ang layo. Ngunit para kay Angel, ang distansya ay masyadong maliit. Ang ngiti ni Vanessa, ang paraan ng paghawi niya ng buhok, ang paraan ng malambing niyang pagyukod kapag kumukuha ng litrato ang kamera, lahat ng iyon ay nagpasiklab ng mga alaala ng nakaraan na narinig ni Angel. At nang tumunog ang click ng kamera, parang nabasag ang puso ni Angel. Pakiramdam niya ay isa siyang outsider sa sarili niyang kasal. Pagkatapos ng photo session, huminga ng maikli si Angel, yumuko at naramdaman ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang mundo sa harap niya ay hindi na malinaw. Gusto niyang umalis.
Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang humingi ng sagot. Ngunit nakatayo lang siya doon. Pinipigilan ang sarili na bumagsak. Sa labas ng gusali, sa likod ng mga ilaw ng pista at tawa ng mga bisita, nagsisimula ng dumilim ang langit ng Maynila. Walang nakakaalam na ang tunay na bagyo ay hindi nanggagaling sa langit, kundi sa puso ng isang babaeng ikinasal. Isang babaeng dahan-dahang nawawala ng kontrol. Lumalalim na ang gabi, ngunit patuloy pa rin ang kasiyahan. Ang mga ilaw ng dekorasyon ay kumikislap, ang musika ay lalong lumalakas, at ang mga bisita ay abala pa rin sa pagkain. Sa gitna ng kasiyahang iyon, nakatayo si Angel nang naninigas sa tabi ng entablado, nakatitig sa baso ng inumin sa kanyang kamay. Ang kaliwang kamay niya ay nanginginig ng pino. Habang ang kanyang isip ay lalong gumugulo. Hindi na niya naririnig ang tawa ng mga bisita, hindi na naririnig ang romantikong musika, kahit ang boses ng ihi na tinatawag ang bagong kasal para sa susunod na seremonya. Ang naririnig lang niya ay ang alinggaw-ngao ng maliliit na boses sa kanyang isip, mga boses na nag-uudyok sa kanya na magtanong, magduda, magalit at matakot ng sabay-sabay. Mula sa malayo, nakita niya si Maki na nakikipag-usap sa dalawang kaibigan nito sa kolehiyo. Nakatayo si Vanessa hindi kalayuan doon, ngumingiti ng magalang habang mailumalapit sa kanya. Walang labis na interaksyon sa pagitan ni Mac at Vanessa. Walang kapansin-pansing paglalapit. Lahat ay normal. Normal para sa lahat maliban kay Angel. Pakiramdam niya ay paminsan-minsang tumitingin si Vanessa sa direksyon niya, tila kinikilatis siya. Inilihis ni Angel ang kanyang mukha, lumulunok ng may kahirapan. Bakit siya bumalik dito? Bakit ngayon? Bakit sa pistang ito? Ang mga tanong na iyon ay humahampas ng paulit-ulit. Tinapik ni Rina ang braso ni Angel ng mahina. Kailangan mo nang inumin? Gusto mo bang pumunta sa likod saglit para makalanghap ng sariwang hangin? Umiling si Angel. Okay lang ako. Maikli niyang sagot. Ngunit malinaw na nanginginig ang kanyang boses. Tinitigan siya ni Rina ng may pag-aalala. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tinawag muli ng Easy ang mag-asawa sa entablado. Mark Anthony Reyes at Maria Angela Santos. Mangyaring lumapit para sa paghiwa ng wedding cake. Hinanap ni Max si Angel sa gitna ng karamihan at kumaway ng maliit. Mahal, malambing na tawag nito. Lumapit si Angel na may pilit ng ngiti. Ang ngiting iyon ay marupok, halos mabasag. Nang hawakan ni Matthew ang kanyang bewang, naramdaman niyang nanigas ang katawan nito. Naramdaman ni Matthew ang pagbabago. Talaga bang okay ka lang? Hindi sumagot si Angel. Tumango lang siya at tumitig sa maliit na kandila sa ibabaw ng cake, iniiwasan ang tingin ng kanyang asawa. Nang hawakan nila ang mahabang kutsilyo para hiwain ang cake, umalinggaw-ngaw ang hiyawan ng mga bisita. Pero sa pandinig ni Angel, ang boses ng mga bisita ay naging tila ugong na malayo at hindi totoo. Hindi malinaw. Ang kamay niyang humahawak sa kutsilyo ay nanginginig kaya napatingin si Mac sa kanya ng may pag-aalala. Relax ka lang, maghihiwa lang tayo ng cake, bulong ni Mac. Ngunit para kay Angel, ang kutsilyong iyon ay hindi na lamang kasangkapan sa seremonya. Ang hugis nito, ang kislap nito, at ang bigat nito sa kamay, lahat ay nagpasiklab ng kung anong madilim sa loob ng kanyang isipan. Sa loob ng ilang segundo, napuno ang kanyang isip ng mga imaheng ayaw niyang makita. Si Vanessa na tumatawa ng mahina. Si Mac na tumitingin dito sa paraang dati nitong ginagawa. Ang mga bisita ay nagbubulungan, ang mga salitang key perfect couple, ay umaalinggaw-ngaw na parang pang-insulto, at si Angel ay nakatayong mag-isa. Parang taong huling dumating at kinuha ang pwestong pag-aari na ng iba. Mahal, luwagan mo ng kaunti. Masyadong mahigpit ang hawak mo, bulong ni Mac. Nagulat si Angel, na pagtanto na sobrang higpit ng hawak niya sa kutsilyo. Nagmadali siyang luwagan ang hawak, at inilagay ang kamay ni Mac sa ibabaw ng kamay niya tulad ng hiniling ng isi. Hiniwa nila ang cake ng sabay, naghiyawan ang mga bisita. Ngunit ang ngiti ni Angel ay hindi bumalik. Hinalikan ni Max ang noo ng kanyang asawa, sinusubukang pakalmahin ito. Ngunit ang naramdaman lang niya ay ang katawan ni Angel na lalong naninigas. Pagkatapos ng sesyon na iyon, bumalik ang mga bisita sa kani-kanilang mesa. Lumayo si Angel sa karamihan patungo sa mas madilim na bahagi ng silid malapit sa malaking bintana.
Mula doon ay makikita niya ang ilog Pasig na tahimik na dumadaloy, sumasalamin sa liwanag ng mga ilaw ng gusali. Ang tanawin ay dapat sanang magparelax sa kanya. Ngunit hindi ngayong gabi. May mga yapak na lumapit. Si Mac. Tumayo siya sa tabi ng kanyang asawa, tinitigan ang namumutla nitong mukha. Angel, makinig ka sa akin sandali. Walang dapat isipin. Si Vanessa ay bisita lang. Agad na sumabat si Angel. Mababa ang boses niya pero matalim. Alam mo ba na darating siya o hindi? Sumagot si Mac ng tapat, talagang hindi ko alam. Tinitigan siya ni Angel, sinusubukang basahin ang katotohanan sa mga mata nito, ngunit ang isip niya ay kontrolado na ng takot na maihalong selos. Bawat salita ni Mac ay parang kasinungalingan. Kahit hindi naman, lahat ay mukhang mali. Mac, pakiramdam ko kayo ni Vanessa ay may mundo na hindi ko pwedeng pasukan. Lumapit si Mac, sinubukang hawakan ang kamay niya. Huwag mong sabihin yan, ikaw ang asawa ko, walang iba. Ngunit bago pa magtagpo ang kanilang mga kamay, binasag ng isang tawag mula sa mesa ng mga bisita ang sandaling iyon. Mac, dito ka muna. Papicture naman kami. Lumingon si Mac. Kumakaway ang mga kaibigan niya kasama si Vanessa na nakatayo medyo sa likuran. Tumingin ulit si Mac kay Angel, nag-alinlangan sandali. At ang pag-aalinlangan na iyon, kahit isang segundo lang, ay parang pagtataksil sa paningin ni Angel. Pupuntahan ko lang sila saglit. Sige, malambing na sabi ni Mac. Tumalikod siya. Pumikit si Angel at sa kadiliman sa likod ng kanyang mga talukap, isang huling lamat ang lumitaw. Lamat na magpapabago sa buong gabing iyon. Naglakad si Mas patungo sa mesa ng kanyang mga kaibigan. Iniwan si Angel na nakatayong mag-isa malapit sa malaking bintana. Ang liwanag ng ilaw mula sa entablado ay tumatalbog sa namumutla niyang mukha na nagpapalinaw sa ekspresyon ng kanyang pagkabalisa. Hinawakan niya ng mahigpit ang gilid ng kanyang gown na para bang naghahanap ng kapitan para hindi siya bumagsak. Sa malayo, nakita niya si Masi nang umingiti ng tipid habang pinapapwesto siya ng mga kaibigan sa gitna. Pinapanatili ang magalang na distansya. Ngunit kahit nasa iisang litrato sila, ang kislap ng kamera ay paulit-ulit na umilaw. Ang bawat kislap na iyon ay parang kidlat na tumatama sa puso ni Angel. Napalunok siya ng may kahirapan. Bakit kailangang tumayo ng ganoon kalapit? Bakit kailangan niyang dumating? Bakit lumabas ang ngiting iyon kung kailan nandoon siya? Ang isip niya ay tuloy-tuloy. Hindi tumitigil. Lumapit ulit si Rina. Puno ng pag-aalala ang mukha. Angel, huminga ka ng malalim. Hindi ka pwedeng magkaganyan. Tinitigan ni Angel ang kaibigan na may mga matang nangingilid ang luha. Gusto kong maniwala pero pakiramdam ko nakatayo ako sa lugar na hindi para sa akin. Nanginginig ang boses niya, halos mabasag. Hinawakan ni Rina ang balikat niya. Makinig ka, ikaw ang asawa. Si Vanessa ay nakaraan na. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi na sapat para kay Angel. Ang nakaraan ay parang mahabang anino na ayaw umalis. Matapos ang photo session, tumango ng magalang si Mac sa mga kaibigan bago bumalik. Ngunit habang naglalakad siya pabalik kay Angel, ilang ibang bisita ang pumigil sa kanya para makipagkamay, bumati, magtanong tungkol sa honeymoon at humingi ng karagdagang litrato. Pinanood iyon ni Angel nang may blankong tingin. Habang tumatagal, lalo niyang nararamdaman na lumalayo si Mac sa kanya. Kahit ilang metro lang, ang distansyang iyon ay parang kilometro. Gusto niyang tawagin si Mac, pero ang boses niya ay nabara sa lalamunan. Ilang bisitang babae ang dumaan at hindi sinasadyang nagsalita nang malakas na narinig niya, lalong gumanda si Vanessa no. Kung sila ni Max ang nagkatuluyan, baka ang yaman na nila ngayon. Totoo. Sila yung perfect couple noon sa campus. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa tainga ni Angel tulad ng karayom. Pumikit siya, sinubukang magbingi-bingihan. Pero ang mga boses na iyon ay patuloy na umiikot. Palakas ng palakas. Umiksi ang kanyang paghinga. Nanikip ang dibdib. Ang mga ilaw ng pista ay nagpapahilo sa kanya. Pakiramdam niya ay nahuhulog siya mula sa mataas na lugar at hindi mapigilan ang sarili. Nang imulat niya ulit ang kanyang mata, nagulat siya nang makita si Matthew na kausap ang isang bisitang lalaki,
at si Vanessa ay nakatayo, hindi kalayuan sa likod na parang naghihintay ng pagkakataong bumati. Kahit na sa totoo lang ay nakatayo lang si Vanessa doon nang walang sadya. Para kay Angel, mukha itong patagong paglalapit. Tama na, bulong ni Angel. Paos ang boses. Hindi ako makahinga dito. Nang hindi naghihintay, humakbang siya palabas ng main hall patungo sa likurang pasilyo ng gusali. Mabilis ang kanyang lakad, halos parang tumatakas. Napalingon pa ang mga waiter na dumaan dahil nakita nila ang mukha ng babaeng ikinasal na mukhang stress na stress. Sa tahimik na pasilyong iyon, sumandal si Angel sa dingding, hawak ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit tuwing sinusubukan niyang huminga, bumabalik ang mga masasamang imahe, sina Mac at Vanessa na tumatawa ng sabay. Si Mac na tumitingin kay Vanessa gamit ang mga matang hindi niya kailanman ibinigay kay Angel. Ang mga bisita na ikinukumpara siya sa babaeng iyon. Tinakpan ni Angel ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit ang gabing ito ay hindi tulad ng pinapangarap ko? Bakit ayaw tumigil ng mga imaheng ito? Narinig ang mga yapak. Mac! Tawag ni Angel ng mahina. Agad na pinunasan ni Angel ang luhang hindi pa tumutulo. Kailangan ko lang ng hangin, sagot niya nang hindi tumitingin sa asawa. Lumapit si Mac. Nalilito. Bakit ka umalis ng ganun-ganun na lang? Hinahanap kita. Okay ka lang ba? Ang mga salitang iyon, na dapat sana'y puno ng pag-aalaga, ay nagmistulang palabas para kay Angel. Naramdaman niya ang hindi pangkaraniwang bugso sa kanyang dibdib. Bugso na pinaghalong galit, takot at pagkadismaya. Hindi mo man lang napansin na umalis ako. Bulong niya ng mahina. Angel, nagiging emosyonal ka lang. Please, wag mong masamain, sabi ni Mac habang sinusubukang hawakan ang braso niya. Umiwas si Angel. Kung hindi ko nakita si Vanessa na nakatayo malapit sa'yo, baka kumalma ako. Pero ikaw, patuloy kang humingiti. Parang walang nangyayari. Bisita lang siya. Wala nang iba. Mariing sabi ni Mac. Ngunit ang katigasan ng boses ay tunog pagdadahilan sa tainga ni Angel. Bakit kailangan niyang dumating, sigaw niya. Nagsimulang manginig ang boses. Bakit bumalik siya sa buhay natin? Bakit iba ang itsura mo kapag nakikita mo siya? Bumuntong hininga si Mac ng malalim. Pagod ka lang. Bumalik na tayo sa loob. Pagkatapos nito, mag-usap tayo ng maayos. Ang sinabing iyon ay nagpasabog ng kung ano sa loob ni Angel. Parang ang lahat ng pagkabalisa niya ay naipon sa isang punto. So ngayon, ako na lang ang taong nagpapabigat sa'yo, tanong niya ng mahina. Pero matalim. Ang taong kailangan mong asikasuhin pagtapos ng party. Hindi ba? Ngunit bago pa matapos ni Mac ang sasabihin, isang bisita ang dumaan at tinawag si Mac. Halika. May pamilya na gustong magpa-picture. At parang nag-reflex, lumingon si Mac. Sa sandaling iyon, isang maliit na sandali. Pero fatal. Pakiramdam ni Angel ay gumuho siya. Ang paglingon ni Max ay sapat na upang wasakin ang natitirang paniniwala ni Angel. Nakita niya ang asawa na piniling sagutin ang tawag na iyon. Kahit lumingon lang saglit si Mac, pero para kay Angel, iyon ay ebidensya. Ebidensya na hindi na siya ang sentro ng mundo ng kanyang asawa. Sa katahimikan, kinuyom ni Angel ang kanyang mga daliri, pinipigil ang emosyon na lalong nagwawala. May nagbago sa loob niya. Bagay na magdadala sa kanila sa pinakamadilim na gabi ng kanilang buhay. Ang pasilyo sa likod ng gusali ay lalong tumahimik. Tanging ang mahinang ugong ng aircon at ang musika mula sa main hall ang naririnig ng malabo. Nakatayong tulala si Angel. Blanko ang mga mata. Hindi regular ang paghinga. Ang isip niya ay parang makapal na ulap na tumatakip sa lahat ng lohika. Sa harap niya, nakatayo pa rin si Maxie na may naguguluhang ekspresyon. Hindi pa niya lubos na naiintindihan kung ano ang nangyayari sa asawa niya ngayong gabi. Angel, pakinggan mo muna ako, sabi niya ng mahina, sinusubukang bawasan ang tensyon. Masyado kang sensitibo ngayon. Malaking araw ito, maraming tao. Natural lang na makaramdam ka ng pagod. Ang tono ng boses, kahit malambot, ay tunog panghusga sa pandinig ni Angel. Naramdaman niyang lalo siyang nasusukol.
So kasalanan ko ang lahat ng ito, mahina ang boses niya, pero puno ng diin. Ako ang sensitibo, ako ang mali. Ako lang ang iwi. Hinaplos ni Mas ang mukha niya, frustrated. Hindi ganoon ang ibig kong sabihin. Gusto ko lang na kumalma ka. Tumawa ng mahina si Angel, tawang mapait na hindi katulad niya. Kumalma, matalim ang tingin niya. Ano ba ang dapat kong gawin para maniwala ka na hindi ako okay simula nung dumating siya? Huminga ng malalim si Mac, pinipigilan ang sarili na magtaas ng boses. Angel, hindi importante si Vanessa. Bakit mo ba laging iniugnay ang lahat sa kanya? Pagkatapos ng pangungusap na iyon, isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Katahimikan na mas matalim kaysa sa sigawan. Naramdaman ni Angel na nanginginig ang katawan niya. Ang mga salita ni Mac, kahit simple, ay nagdulot ng alon ng sakit na nakakasakal. Yumuko siya, sinubukang lunukin ang bagay na parang bato sa lalamunan niya. Sa isip niya, may maliit na boses na bumubulong. Pinagtatanggol niya siya. Mas iniisip niya ang nararamdaman ni Vanessa kaysa sa nararamdaman mo. Hindi siya kumakampi sa'yo. Baka may nararamdaman pa siya para sa kanya. Ang bulong ay lalong lumalakas. Kung hindi siya importante, dahan-dahang sabi ni Angel. Bakit ka mukhang kabado nung nakita mo siyang pumasok? Tinitigan siya ni Mac. Takot. Hindi ako kabado. Ikaw ang kabado. Sagot ni Angel ng matigas. Nakita ko. Hindi ako bulag. Angel. Lumambot ang boses ni Mac. Mali ang nakikita mo dahil natatakot ka. Walang nangyayari. Walang dapat ikabahala. Ang linyang iyon, na maaaring totoo, ay nagparamdam kay Angel na ipinapahiya siya. Tinakpan ni Angel ang kanyang mga tainga, sinusubukang alisin ang masasamang isipin. Pero habang tumatagal, lalong dumarami ang mga imaheng sumasayaw sa isip niya, sina Vanessa at Mac na naglalakad ng sabay noong kolehiyo. Nagpaplano sila ng kinabukasan, mga lumang litrato na nakita niya nang hindi sinasadya. Ang tawa ni Vanessa sa party ngayong gabi, ang ngiti ni Mas habang nakatingin kay Vanessa. Lahat ay naghalo bilang isang mapait na ilusyon na parang totoo para sa kanya. Bakit hindi ka nagkwento na bumalik na pala siya sa Pilipinas? Tanong ni Angel na tumataas na ang boses. Dahil hindi ko alam. Diin ni Mac. Bakit hindi ka nagkwento tungkol sa pagkikita ninyo ng mga kaibigan mo noong nakaraan? Reunion lang yon. Hindi ko sinabi dahil ano. Dahil nandoon siya. Natahimik si Mac. Isang maliit na pagkakataon na dapat sana walang ibig sabihin, biglang naging ebidensya sa mata ni Angel. Hindi ito tungkol sa kanya, paglilinaw ni Mac, ayokong mag-isip ka ng mali at magalit ng walang dahilan. Gusto ko lang panatilihin ang magandang samahan. Ngunit, ang linyang iyon ang sumunog sa natitirang pagtitimpi ni Angel. Pakiramdam niya, kakapakasal lang ng asawa niya sa kanya, pero pinili na nitong maglihim ng mga bagay, at ang mga bagay na iyon ay may kinalaman sa babaeng laging nagpaparamdam sa kanya na kulang siya. So sinadya mong ilihim para hindi ako magalit? Matalim na tumingin si Angel. Ibig sabihin may dapat itago. Umiling ng madiin si Mac. Hindi iyon sikreto. Iyon ay. Isang tawag mula sa main hall ang muling pumutol sa sandaling iyon. Mac, picture taking na ng pamilya. Lumingon ulit si Mac. Reflex. At sapat na iyon, sapat na para mabasag ang puso ni Angel na hindi na mabubuo pa. Tinitigan ni Mac si Angel sandali at sinabing, babalik ako pagkatapos nito. Please, maghintay ka sandali. Naglakad siya palayo. Pinanood ni Angel ang likod niyang papalayo. Tapos na. May nasira sa loob niya. Tumulo ang luha niya pero hindi dahil sa lungkot, mas malapit sa takot, pagkatalo at pakiramdam na walang halaga. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gilid ng pinto ng gusali para magpahangin. Ang mainit na gabi sa Maynila ay tila nagsasara ng kanyang mga pores, nagpapahirap sa kanyang paghinga. Sumandal siya sa pader sa labas, nakapikit. Ang isip niya ngayon ay hindi na magulo tulad kanina. Sa halip, sobrang tahimik sa nakakatakot na paraan. Isang malabong desisyon ang nabuo. Hindi ka pwedeng mawalan. Hindi ka pwedeng maging pangalawa. Kailangan mong siguraduhin na sa iyo lang siya. Ano ang kapalit?
Ang ilog Pasig ay tahimik na dumadaloy sa malayo. Ang mga ilaw mula sa ferry ay tumatalbog sa tubig. Ang party sa loob ng gusali ay maingay pa rin. Walang nakakapansin na sa labas, isang bagong kasal ang nagsara ng pinto ng katinuan at binuksan ang pinto patungo sa trahedya. Matagal na tumayo si Angel sa labas ng gusali. Hinahayaan ang hangin ng gabi na dumampi sa kanyang mainit na mukha. Ang liwanag ng lungsod na tumatalbog sa ilog Pasig ay kumikislap, ngunit hindi sapat upang pakalmahin ang isip niyang patuloy na umiikot. Ang masayang kapaligiran sa loob ng gusali ay parang napakalayo. Parang nasa ibang mundo. Magulo ang pakiramdam niya. Mula sa malayo, naririnig niya ang musika, ang kalansing ng mga pinggan at tawa ng mga bisita. Pero lahat ng iyon ay parang etyo na galing sa mahabang tunel. Ang natitira na lang ay pakiramdam ng pagiging hiwalay. Parang hindi na siya bahagi ng kaligayahang ipinagdiriwang. Matapos ang ilang minutong pagtayo sa kalituhan, naglakad pabalik si Angel sa loob ng gusali dumaan sa side door. Naglakad siya sa tahimik na pasilyo. Tanging ang tunog ng dekorasyon na hinahangin ang kasama niya. Nang lumapit siya sa pinto ng main hall, bumagal ang lakad niya. Narinig niya ang boses ni Mackie na maihalong tawa ng mga kaibigan nito. Ang boses na iyon na karaniwang nagpapakalma, ngayong gabi ay nagpapasikip ng kanyang dibdib. Nakita siya ng isang organizer. Angel, halika sumali ka na ulit. Hinihintay ka ng mga bisita. Umiti ng tipid si Angel at pumasok. Nakita niya si Mackie na nakatayo, hindi kalayuan, bumabati sa ilang kamag-anak na kakarating lang. Lumingon si Mac at agad na nakahinga ng maluwag nang makita ang asawa na bumalik. Hinahanap kita, malambing na sabi ni Mas habang hinahawakan ang kamay niya. Akala ko kailangan mo ng pahinga. Tumango lang si Angel. Ang hawak ng kamay ay mainit, pero ang puso niya ay nanatiling malamig. Sinubukan niyang humiti, pero mabigat ang kanyang mga labi. Bumalik sila sa entablado para tanggapin ang pagbati ng mga huling bisita. Tumingin si Angel sa karamihan at nakita si Vanessa na nakaupo sa isa sa mga mesa. Mukhang kalmado ang babae. Paminsan-minsan ay pumapalakpak kapag tinatawag ang pangalan ng ikinasal, walang ipinapakitang masamang intensyon. Pero para kay Angel, ang presensya lang nito ay sapat na para gambalain ang katahimikan niya. Tuwing tumitingala si Vanessa at tumitingin sa entablado, pakiramdam ni Angel ay may malamig na pader na naghihiwalay sa kanya sa mundo. Hinawakan niya ang kamay ni Mac ng mas mahigpit. Halos hindi namamalayan na palingon si Mac dahil sa higpit ng hawak niya. Angel, bulong nito. Pinaluwag ni Angel ang hawak pero hindi pa rin mapalagay ang puso niya. Parang lahat ng tingin ng mga bisita ay hindi para sa bagong kasal, kundi sa kanya, hinuhusgahan, ikinukumpara, at siguro kinakaawaan siya. Natapos din ang huling seremonya. Nagsimulang umuwi ang mga bisita. Ang mga ilaw ng dekorasyon ay nagsimulang patayin. Ang pistang puno ng kulay ay dahan-dahang naging silid na halos walang tao. Nang bumaba sa entablado, hinaplos ni Mac ang likod ni Angel. Tapos na. Pagkatapos nito, tayong dalawa na lang. Huwag ka nang mag-isip ng kahit ano. Ang mga salitang iyon ay tunog nakakapagpakalma. Pero pakiramdam ni Angel ay may nakabara pa rin. Parang may bahagi ng sarili niya na ayaw maniwala na magiging maayos ang lahat. Sa dressing room, nagbihis si Angel habang naghihintay si Mac sa pasilyo sa labas. Tinitigan niya ang mukha sa salamin, maayos pa ang makeup, pero ang mga mata niya ay mukhang pagod at magulo. Parang inubos lang ng malaking handaan ang nararamdaman niya, imbes na bigyan siya ng saya. Nang matapos ang lahat, umalis sila sa gusali. Dinala sila ng kotseng inihanda ng pamilya papunta sa isang marangyang hotel sa tabi ng ilog. Habang nasa bayahe, sinubukan ni Mac na magkwento tungkol sa mga nangyari sa party. Pero nakatingin lang si Angel sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod na nadadaanan ay parang mahahabang guhit ng liwanag, hindi nabubuo. Ang paraan ng pagsasalita ni Mac ay parang malayo, galing sa ibang kwarto. Pagdating sa hotel, sinalubong sila ng receptionist ng mainit na ngiti at inabot ang keycard para sa honeymoon suite. Sumakay sila ng elevator papunta sa pinakamataas na palapag. Sa loob ng elevator, ang refleksyon nila ay mukhang dalawang taong dapat sana'y masaya. Pero nakita ni Angel ang sarili niya na parang taong may pasan na mabibigat na bagahe sa dibdib.
Nang bumukas ang pinto ng kwarto, agad na pumuno sa hangin ang amoy ng rosas. Maganda ang dekorasyon ng kwarto, may mga petals ng bulaklak. Maliliit na kandila, kurtinang malambot na gumagalaw dahil sa hangin ng gabi. Lahat ay mukhang perpekto. Perpekto para sa gabing dapat sana ay simula ng bagong buhay. Pero paghakbang sa loob, parang nawala ng lakas ang katawan ni Angel. Ang tahimik na kwarto ay lalo lang nagpalakas sa mga boses sa ulo niya. Ang insecurity na tinago niya buong araw ay bumalik sa ibabaw. Niyakap siya ni Mac mula sa likod. Sinubukang pakalmahin. Tayo na lang ngayon. Kalimutan mo na kung ano man ang bumabagabag sa puso mo. Pumikit si Angel. Pero sa dilim sa likod ng kanyang talukap, bumalik ang imahe ni Vanessa. Ang tingin ni Mac sa party. Ang bulungan ng mga bisita. Ang pakiramdam na naisantabi na dumating ng walang paalam, lahat ay bumaha sa isang alon na nakakasakal. Nang imulat niya ang kanyang mata, may nagbago sa tingin niya. Ang gabing iyon ay hindi na gabi ng kaligayahan. At ang kwartong iyon ang lugar kung saan nagsimulang umagos ang unang alon ng trahedya. Pagkasara ng pinto ng kwarto, nawala ang ingay ng mundo sa labas. Tanging ang mahinang tunog ng aircon ang naririnig. Ang amoy ng rosas na lalong tumatapang at ang liwanag ng kandila na kumukurap-kurap. Dapat sana ay romantiko ang kwarto. Pero para kay Angel, bawat detalye ay parang presyo na sumasakal. Nilapag ni Masi ang baukwet sa maliit na mesa at tinitigan ang asawa na nakatayong naninigas sa gitna ng kwarto. Angel, upo ka muna. Mukhang pagod na pagod ka, sabi nito habang lumalapit. Hindi gumalaw si Angel, blanko ang tingin, parang tinitimbang ang isang bagay na hindi nakikita. Bumuntong hininga si Mac at hinawakan ang kamay niya. Mahal, kanina ka pabalisa, sabihin mo sa akin. Ano ang kinatatakutan mo? Tinitigan ni Angel ang magkahawak nilang kamay. Mainit ang hawak, pero ang isip niya ay bumalik sa nangyari sa party, ang sulyap ni Mas kay Vanessa, ang bulungan ng mga bisita, ang hiya na biglang humampas. Pakiramdam ko lang hindi ako komportable, sagot niya ng mahina. Tumango si Mac, sinubukang humiti, umaasang sapat na ang ngiti para mapawi ang kaba ni Angel. Wala yan. Tapos na ang lahat. Wala nang mataong lugar. Wala nang mga tao na nagpapapressure sa'yo. Dahan-dahang inalis ni Angel ang kamay niya, ikinagulat ito ni Mac. Pero hindi ko mapigilang isipin ang nakita ko, sabi niya ng mahina. Pero nanginginig ang boses niya. Iba ang itsura mo nung nakita mo si Vanessa. At ngayon, ewan ko ba, pakiramdam ko nagpapanggap ka lang na inaayos mo ang loob ko. Angel, hindi totoo yan. Wala akong iniisip na kahit ano tungkol kay Vanessa. Bisita lang siya, wala nang iba. Umiling si Angel ng marahan. Kung totoong wala nang iba, bakit mo tinago ang pagkikita ninyo ng mga college friends mo? Bakit wala kang sinabi na bumalik na pala siya? Minasahe ni Mas ang kanyang sentido. Nagsisimula na siyang ma-stress sa sunod-sunod na paratang na sa tingin niya ay walang basehan. Hindi ko sinabi kasi hindi importante. Gusto ko lang iwasan ang hindi pagkakaunawaan. At yon mismo ang nagpaparamdam sa akin na may tinatago ka, mabilis na sagot ni Angel. Hindi mo man lang namalayan na umalis ako sa party. Busy ka sa kanila, busy ka sa kanya. Hindi. Hinanap kita. Alam mo yan, sabi ni Math habang lumalapit. Umatras si Angel ng kalahating hakbang at ang maliit na espasyo sa pagitan nila ay biglang naging malaki. Pakiramdam ko hindi ako sapat para sa'yo. Humina ang boses ni Angel, halos parang pag-amin mula sa sugat na hindi gumaling. Simula pa lang alam ko na maganda ang nakaraan ninyo, samantalang ako, dumating lang sa huli. Angel, huwag kang magsalita ng ganyan. Sinubukan ni Math na abutin ang balikat niya pero tinapik ito ni Angel palayo. Ang liwanag ng kandila ay nagpapasayaw ng anino nila sa dingding, dalawang figura na dapat sana ay nag-iisa, pero mukhang mga siluetang naglalayo sa isa't isa. Hindi mo naiintindihan, bulong ni Angel. Hindi mo naramdaman kung paano laging ikumpara, laging matakot, laging pakiramdam na talo ka na bago pa lumaban. Tinitigan ni Mas ang asawa na may halong frustration at awa. Kung ganun, ipaintindi mo sa akin. Gusto kong maintindihan, pero kailangan mong tumigil sa pagtingin sa sarili mo ng ganyan. Tumingala si Angel, nagsimulang kumislap ang mga mata.
Paano ako titigil? Kung lahat na nangyari ngayong araw ay nagpapatunay lang. Kasama mo ako ngayon. Hindi ba sapat yon? Malambing na tanong ni Mac. Napigil ni Angel ang hininga. Hindi. Para sa taong lunod na sa pagkabalisa, ang sapat ay wala ng kahulugan. Katahimikan ang bumalot sa kanila. Mabigat, halos nakakatuso. Lumapit ulit si Mac, sinubukang yakapin siya. Angel, mahal kita. Please alisin mo na ang takot na yan. Tinitigan ni Angel ang mukha ng asawa ng matagal. May maliit na bahagi sa kanya na gustong maniwala. Pero may mas malaking bahagi, mas madilim, na ayaw tumanggap. Kung talagang mahal mo ako, mahinang sabi ni Angel. Patunayan mo. Kumunot ang noo ni Mac. Paano ko papatunayan? Gusto kong sumumpa ka na wala ni Katiting na nararamdaman na natitira para kay Vanessa. Wala kahit isa. At na pinakasalan mo ako hindi dahil ako ang safe choice. Nagbago ang mukha ni Mac. Angel, hindi makatarungan yang paratang na iyan. Sagot ni Mac. Tumaas ang boses niya sa unang pagkakataon ngayong gabi. Umatras si Mac ng kalahating hakbang, gulat. Hindi ako susumpa dahil inuutusan mo ako. Kasama mo ako dahil pinili ko to, hindi ko kailangang patunayan ang kahit ano. Ang linyang iyon ay maikli, rasonable, tama. Pero humampas kay Angel na parang kutsilyong tumagos sa pinakailalim ng puso niya. Muling napuno ng katahimikan ang kwarto. Dahan-dahang lumingon si Angel sa maliit na mesa sa tabi ng kama. May mga prutas at maliit na kutsilyo para panghiwa. Ang liwanag ng kandila ay nagpakislap sa talim nito. Bumilis ang hininga ni Angel. Nakita ni Mac kung saan nakatingin ang asawa at nakaramdam ng hindi maganda. Angel, huwag kang gumawa ng kahit ano. Angel, makinig ka sa akin. Pero hindi na nakikinig si Angel. Puno ang ulo niya ng mga boses na umiikot parang bagyo. Sinungaling siya. Pinili ka niya dahil napilitan. Iniisip pa rin niya si Vanessa at mawawala siya sa iyo ngayong gabi o magpakailanman. Ang mga mata ni Angel ay dahan-dahang naging kalmado pero blanko. Panganib at trahedya ang nakahanap ng pinto papasok. Nanigas si Mac, hindi makagalaw ng mabilis. Nakita niya kung paano nagbago ang tingin ni Angel. Hindi na ito tingin ng isang asawang nasaktan, kundi ng isang taong naliligaw sa gitna ng sarili niyang bagyo ng emosyon. Ang tingin ay blanko at malamig, pero sa likod nito ay may takot na nagnanaknak. Angel, please, mag-usap tayo. Sabi ni Mac ng mahina, pinipilit na maging matatag ang boses. Hindi sumagot si Angel. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa sa tabi ng kama. Ang kandila sa mesa ay gumagalaw ng marahan, nagpapasayaw ng anino sa dingding. Ang romantikong paligid na dapat sana ay nagdadala ng init ay naging presyon na sumasakal. Isang maliit na kutsilyo ang nakalagay sa tabi ng pinggan ng prutas. Tinitigan ni Angel ang bagay na iyon ng matagal. Parang nakikita ang nag-iisang daan palabas sa kanyang takot. Angel! Halos pabulong ang boses ni Mac. Huwag mong hawakan yan. Inabot ni Angel ang hawakan ng kutsilyo. Ang malamig na bakal ay dumampi sa balat ng kanyang daliri, lumilikha ng kakaibang kislap sa kanyang dibdib. Ang mukha niya ay walang ipinapakitang galit o kalituhan. Masyadong kalmado. Ayokong mawala ka, sabi ni Angel. Biglang naging paos ang boses niya pero malinaw. Hindi ako mawawala sa'yo. Sigaw ni Mac na mas malakas kaysa sa plano niya. Pero agad niyang ibinaba ang boses. Nandito ako. Malalampasan natin to, please itapon mo ang kutsilyo. Umiling si Angel, nakatitig pa rin kay Mac nang hindi kumukurap. Sabi mo hindi importante, pero lahat pakiramdam ko importante. Bawat ngiti, bawat tingin mo, iniisip ko lahat. Tinaas niya ng kaunti ang kutsilyo, hindi para manakit, kundi para ipakita kung gaano kaseryoso ang sakit niya. Hindi ako makahinga nang hindi natatakot na iiwan mo ako. Tinaas ni Masi ang dalawang kamay, sinusubukang ipakita na wala siyang balak lumapit ng marahas. Hindi ako aalis. Hindi kita iiwan. Angel, makinig ka. Nasasaktan ka lang. Please bigyan mo ako ng pagkakataon na ayusin ang lahat. Kumunot ang noo ni Angel. Pero nakita ko mismo, tinitigan mo si Vanessa sa paraang. Hindi, putol agad ni Mac.
Ang nakikita mo lang ay anino ng sarili mong takot. Hindi ko siya tinitingnan ng ganoon. Ang puso ko ay nandito sa'yo. Sa isang saglit, lumambot ang mukha ni Angel. May pagdududa sa mata niya. Parang sinusubukan niyang hanapin ang katotohanan sa mga salitang iyon. Pero ang sugat sa loob niya ay masyado ng malalim, masyadong matagal, masyadong mahirap pakalmahin sa ilang minuto lang. Kung totoo yan, yumuko si Angel. Nanginginig ang balikat. Bakit lagi akong pakiramdam na mag-isa kahit nasa tabi mo ako? Walang sagot si Mac. Ang katahimikan ay lalo lang nagpaatake sa lahat ng takot ni Angel ng mas malakas. Dahan-dahang inangat ni Angel ang mukha. Ang mga mata niya ay puno na ng luhang hindi tumutulo. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang mabuhay kung matatalo ako sa kanya. Hindi ko kayang hayaan na agawin niya ulit ang dapat na sa akin. Umiling siya. Walang inaagaw. Mali ang akala mo, Angel. Please bitawan mo ang kutsilyo. Pwede tayong mag-usap. Ipapaliwanag ko ang lahat isa-isa. Pwede tayong umalis dito ngayon kung gusto mo. Pwede tayong umuwi o pumunta sa Tagaytay o kahit saan. Hindi, putol ni Angel. Paos ang boses, halos basag. Hindi mo naiintindihan ang lahat ng ito. Ang lahat ng ito ay parang katapusan na para sa akin. Humakbang si Mac ng isa palapit. Reflex na tinaas ni Angel ang kutsilyo ng mas mataas. Angel, hindi kita sasaktan, sabi ni Mac. Nakataas pa rin ang mga kamay. Please, huwag kang gumawa ng bagay na sisira sa buhay natin. Ang salitang kisisira ay nag-trigger ng kung ano kay Angel. Tumawa siya ng maikli, tawang basag na walang kaligayahan. Sira na ang buhay natin. Bulong niya, nawala ko na ang sarili ko simula nung makita ko siyang pumasok sa party. Naramdaman ni Mac na tumayo ang balahibo niya. Alam niyang kailangan niyang lumapit bago lumala ang sitwasyon. Pero isang maling galaw, pwedeng mabasag ang lahat. Mahal kita, nag-aalangan na sabi ni Mac. Angel, please magtiwala ka sa akin. Tinitigan ni Angel ang mukha ng asawa. Ang mukha na mahal niya. Ang mukha na pinangarap niyang makasama sa pagbuo ng kinabukasan. Pero ang selos at takot ay mahigpit na nakakapit sa puso niya, kaya ang salitang tiwala ay wala ng lugar. Mahal din kita, bulong niya, sobra kitang mahal kaya natatakot akong mawala sa katinuan. Ang kamay niyang may hawak na kutsilyo ay nanginginig. Sa wakas ay tumulo ang isang patak ng luha. Pero hindi ito tanda na natauhan siya. Ito ang patak na naghudyat ng pagkawala ng huling kontrol. Nakita ni Masi ang panganib. Angel, ibaba mo ang kutsilyo. Pero hindi natapos ang pangungusap. Humakbang si Angel palapit at ang gabi na dapat sana ay simula ng bagong buhay ay nagsimulang maging impyerno na walang labasan. Nakatayo si Angel ng ilang hakbang lang mula kay Mac. Ang maliit na kutsilyo sa kamay niya ay kumikislap sa liwanag ng kandila. Mabilis ang hininga niya, pero ang mga mata niya ay nakatutok kay Mac. Parang hindi na niya nakikita ang asawa niya, kundi ang anino ng takot na matagal na niyang kinikimkim. Tinaas ni Masi ang dalawang kamay, sinusubukang manatiling kalmado kahit kumakabog ng malakas ang dibdib. Angel, please ibaba mo yan. Ayokong masaktan ka at ayokong may masaktan ngayong gabi. Tinitigan siya ni Angel ng malalim. Nasaktan na ako, Mac. Kahit bago pa tayo makarating sa kwartong to, nandito na ako ngayon. Hindi ka nag-iisa. Mabilis na sabi ni Mac. Umiling si Angel ng mahina. Hindi mo naiintindihan? Hindi mo kailanman naintindihan ang takot ko. Kung paano maging anino ng ibang babae na wala namang ginagawa, pero nagpaparamdam sa akin na talo ako. Umaagos ang luha sa pisngi niya, pero ang hawak niya sa kutsilyo ay hindi lumuluwag. Sinubukan ni Max na lumapit ng kalahating hakbang. Angel, nagpakasal ako sa'yo. Ikaw ang kinabukasan ko. Si Vanessa ay nakaraan na, wala na kaming ugnayan. Kailangan mong maniwala. Maniwala? Tumawa ng mahina si Angel. Paano ako maniniwala kung ang anino niya ay laging nasa pagitan natin? Napalunok si Max. Alam niyang lahat ng sinasabi niya ay binabaluktot ng takot ni Angel. Alam niyang kailangan niyang lapitan si Angel, nang dahan-dahan o lalong lalala ang sitwasyon. Gumawa siya ng maliit na hakbang, maingat na maingat.
Pero kahit ang maliit na galaw na iyon ay nagpaatras kay Angel. Nanginig ang labi niya. Huwag kang lalapit. Angel, please huwag. Nanginginig ng malakas ang kutsilyo sa kamay niya. Ang anino nito ay gumagalaw ng magulo sa dingding na nagpapasidhi sa nakakatakot na paligid. Alam ni Masi na dalawa lang ang pagpipilian niya, lumapit at subukang agawin ang kutsilyo o maghintay habang umaasang kakalma si Angel. Pero ang oras ay hindi kampi sa kanila. Biglang humagulgol si Angel ng malakas. Takot ako, Mac. Takot akong mawala ka. Tinakpan ng kamay niya ang bibig pero hawak pa rin ng mahigpit ang kutsilyo. Nanikip ang dibdib ni Maxi nang makita ang babaeng mahal niya na nalulunod sa sariling takot. Hindi ako mawawala sa'yo, sabi ni Mac na puno ng emosyon. Nandito ako. Pinili kita. Mahal kita. Please tumingin ka sa akin. Huwag sa anino mo. Yumuko si Angel. Nanginginig ang balikat. Sandali. Nakita ni Mas ang pagkakataon, dahan-dahan siyang lumapit, umaasang maagaw ang kutsilyo. Pero nang humakbang siya ng 1 metro palapit, tumingala si Angel na nanlalaki ang mata sa takot. Sinungaling, sigaw niya. Sinasabi mo lang yan para tumahimik ako. Mamaya makikipagkita ka na naman sa kanya. Natahimik si Angel. Umatras siya at natalisod sa maliit na mesa. Ang kutsilyo sa kamay niya ay gumalaw ng walang kontrol. Nagpanik si Mac at sinubukang abutin ang braso niya. Angel, bitawan mo yan. Magulo ang galaw nila. Dalawang katawan na parehong tensyonado. Naghatakan. Hinawakan ni Mas ang pulso ni Angel. Sinubukang ibaba ang kutsilyo. Sinubukang lumayo ni Angel pero humihina ang hawak niya dahil nanginginig ang kamay. Bitawan mo ako. Mac! Please bitawan mo. Umiyak na si Angel. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo binibitawan ang kutsilyo. Hindi pantay ang lakas nila. Gusto lang pigilan ni Mac, pero nagpanik si Angel. Sa kaguluhan, nagpaikot-ikot ang katawan nila, nagtutulakan. Ang mga kandila sa mesa ay gumwang, nagliparan ang mga petals ng rosas. At sa isang biglaang galaw, ang pulso ni Angel ay nahatak ng malakas ni Mac. Dumulas ang patalim, hindi dahil gusto ni Angel, hindi dahil gusto ni Mac, kundi dahil sa panik na masyado ng malaki. Natahimik si Mac bigla. Ang maliit na kutsilyo ay bumaon sa gilid ng dibdib niya. Nanigas si Angel, nanlaki ang mata, nakabuka ang bibig pero walang boses na lumalabas. Hawak pa rin ng kamay niya ang hawakan ng kutsilyo, kahit kalahati na nito ay nakatarak sa katawan ng asawa. Mac, halos hindi marinig ang boses niya. Tumingin si Mac sa ibaba, sa talim ng kutsilyo na tumago sa damit niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa mukha ni Angel na namumutla sa takot. Sinubukan niyang ngumiti. Sinubukang maging matatag. Angel, paos ang boses niya. Hindi ako galit. Aksidente. Aksidente lang to. Pero nagsimulang manghina ang tuhod niya. Agad na hinawakan ni Angel ang katawan ni Mac. Pinigilan itong bumagsak. Hindi Mac. Huwag. Huwag. Dahan-dahang bumagsak si Mac sa sahig. Napasama si Angel sa pagbagsak. Nagsimulang tumagos ang dugo sa tela. Dumadaloy ng mainit sa pagitan ng mga daliri ni Angel. Hindi ko. Nanginig si Angel. Basag ang boses. Ayokong mangyari to, Mac, ayoko. Sinubukang magsalita ni Max pero nagsisimula ng kapusin ang hininga niya. Angel, ako, pero naputol ang pangungusap. Nagsimulang lumabo ang mata niya at ang kwartong kanina ay puno ng liwanag ng kandila ay naging mundo na nag-iwan na lang ng hikbi ni Angel at huling tibok na nawawala mula sa dibdib ng kanyang asawa. Nang dahan-dahang bumukas ang pinto ng hotel gamit ang master key, ang liwanag ng pasilyo ay pumasok, humiwa sa kadiliman na puno ng petals ng rosas at kandilang halos mamatay na. 2 empleyado ng hotel ang natigilan sa may pinto. Namutla ang mukha nila nang makita ang tanawin sa harap nila. Ang katawan ni Mac ay nakahandusay at hindi gumagalaw sa sahig. Ang kanyang pangkasal na damit ay puno ng dugo. Sa tabi niya, nakaupo si Angel sa sulok ng kwarto, yakap ang tuhod. Basang-basa ang mukha ng luha, nanginginig ng malakas ang kamay, na pula pa rin dahil sa dugong hindi pa natutuyo.
Ang puting gown ay naging halong pula at kulay lupa. Diyos ko, bulong ng isa sa mga empleyado bago tumalikod para tumawag ng security. Sa ilang segundo, ilang security guard ang tumakbo papasok. May agad na tumingin sa pulso ni Mac. May sumubok na pakalmahin si Angel. Pero hindi sumasagot ang babae. Blanko ang mata. Ang tingin ay hindi nakatuon kahit kanino. Parang wala na siya sa mundo. Hindi nagtagal, napuno ng wangwang ng sirena ang kalsada sa harap ng hotel. Sabay na dumating ang pulis at medical team. Napuno ng tensyon ang pasilyo ng hotel. Ang mga bisitang natira pa ay lumabas ng kani-kanilang kwarto, nakatingi ng may pagtataka at takot nang makita ang mga pulis na pumapasok sa honeymoon suite. Sinuri ng doktor si Mac sandali. Pagkatapos ay umiling ng marahan. Wala nang buhay. Kanina pa siya patay. Pagkatapos ay lumuhod ang pulis sa harap ni Angel. Mrs., naririnig niyo ba ako? Anong nangyari dito? Tinitigan siya ni Angel ng matagal, pero hindi gumagalaw ang labi niya. Makalipas ang ilang segundo, bumulong lang siya. Halos hindi marinig. Hindi ko sinasadya. Natakot lang ako. Nagkatinginan ang mga pulis. Kinuha ng isa sa kanila ang gloves at inilagay sa ebidensya ang fruit knife na nahulog hindi kalayuan sa katawan ni Mac. Sa hawakan ng kutsilyo, malinaw na makikita ang fingerprints ni Angel. Tinulungan ng isa pang pulis si Angel na tumayo. Gumijiwang ang katawan niya na halos matumba kaya kinailangan siyang alalayan sa magkabilang gilid. Nang ilabas sa kwarto, lumingon si Angel saglit para tingnan ang katawan ng asawa sa huling pagkakataon. Ayokong patayin ka, bulong niya. Pero ang boses na iyon ay nalunod sa mga hakbang ng pulis na nagdala sa kanya palabas. Napuno agad ng forensics team ang kwarto. Kinunan nila ng litrato ang bawat sulok, tinandaan ang talsik ng dugo, bakas ng paa, natapong kandila at basag na gamit. At ang pwesto ng katawan ni Mac. Isa-isang inilagay ang ebidensya sa plastic bag. Nakita ng pulis na walang tanda ng matinding away, walang ibang dahas maliban sa saksak. Maayos pa ang gamit sa hotel, maliban sa prutas at kandila na nahulog. Ang unang konklusyon, hindi ito pag-atake ng ibang tao. Sina Angel at Mac lang ang tao sa kwarto at ang kutsilyo ay may fingerprints lang ni Angel. Ilang oras ang lumipas, opisyal na naging suspect si Angel. Inilipat siya sa istasyon ng pulis na nasa matinding shock. Sinubukan siyang tanungin ng mga investigador. Pero ang sagot niya ay laging pareho. Umiiyak, humihingi ng tawad, at tumatahimik ng matagal. Ang balita tungkol sa bride na pumatay sa kanyang groom sa gabi ng kasal ay kumalat parang apoy. Ibinalita ito ng lokal hanggang nasyonal na media. Ang litrato ni na Angel at Mac na nakasuot ng pangkasal ay naging headline kung saan-saan. Suspect na karanas ng matinding selos, trahedya sa tahanan, kasal na naging bangungot. Sa lugar nila, hindi matanggap ng pamilya ni Mac ang katotohanan. Nagkasakit ang nanay niya matapos marinig ang balita. Umiyak na walang boses ang tatay niya nang makita ang huling litrato ng anak. Samantala, nagsara ng pinto ang pamilya ni Angel dahil sa hiya. Hindi nila inakala na ang anak nila ay magiging mamamatay tao. Pero dinalaw pa rin nila ito sa kulungan. Umiiyak tuwing nakikita ang blangkong tingin ng anak. Ilang buwan ang lumipas, nagsimula ang paglilitis. Puno ang korte ng mga taong gustong malaman ang katapusan ng malagim na kwentong ito. Pinasok si Angel na nakasuot ng kulay orange na damit ng bilanggo. Namumutla ang mukha, magulo ang buhok, ang mata ay blangko parang taong nawala ng kaluluwa. Nang basahin ang sakdal, nakayuko lang siya. Ipinaliwanag ng piskal ang kronolohiya, ang selos, ang ugnayan sa nakaraan ng asawa, ang pag-aaway sa kwarto, at ang nakamamatay na saksak. Kahit inamin ni Angel na wala siyang balak pumatay, ang sugat na tumago sa dibdib ni Mac ay sapat para mawala ang buhay nito sa loob ng ilang minuto. Sinubukan siyang ipagtanggol ng abogado niya. Nakaranas si Angel ng matinding mental pressure. Spontaneous ang pangyayari, walang planong pumatay. Ito ay aksidente na dulot ng matinding emosyon. Ngunit, ang pisikal na ebidensya at testimonya ay sumuporta sa sakdal ng piskal. Nang oras na para magbigay ng pahayag, tumayo si Angel na nanginginig ang katawan. Tinitigan niya ang pamilya ni Mac na nakaupo sa unahan.
Umiiyak si Aling Rosa habang yakap ang litrato ng anak. Patawad po. Halos hindi marinig ang boses ni Angel. Ayoko pong mangyari to, mahal ko siya. Natakot lang ako. Natakot akong mawala siya. Humagulgol siya na nagpatahimik sa buong korte. Pero ang luha ay hindi na maibabalik ang buhay ng isang tao. Matapos timbangin ang lahat ng aspeto, kondisyon ng pag-iisip ni Angel, kronolohiya, ebidensya, at epekto sa lipunan, ibinaba ng hukom ang hatol, reclusion perpetua o habambuhay na pagkakulong. Nanghina si Angel. Halos hindi na makayanan ng paa niya ang bigat ng katawan. Kinailangan hawakan ng pulis ang magkabilang braso niya habang inilalabas sa korte. Sa likuran, naririnig ang iyak ng pamilya ng parehong panig. Sa loob ng kanyang selda, nakaupo si Angel habang nakatitig sa malamig na pader na walang kulay. Tuwing gabi ay nagigising siya, naririnig ulit ang mga boses na hindi totoo, tawa ng mga bisita, bulong ni Vanessa na ini-imagine niya. At ang boses ni Mac na tinatawag ang pangalan niya. Tinatakpan niya ang tainga, pumipikit, pero ang mga anino ay hindi umaalis. Ang trahedyang iyon ay naging babala sa maraming tao na ang selos, kapag hindi na kontrol, ay kayang gawing sakuna ang pag-ibig. Na ang takot na mawalan ay mas mapanganib kaysa sa mismong pagkawala. Na ang kaligayahan ay tatagal lang kung may kasamang tiwala, hindi pagdududa. At na ang isang gabi, isang emosyon na hindi na kontrol, ay kayang wasakin ang dalawang pamilya, dalawang kinabukasan at dalawang buhay. Ang pag-ibig na walang tiwala ay hindi tunay na pag-ibig.